Okay, meron ko yung kuya. Asan to kuya? Metro kuya. Good morning guys, time check muna tayo. Alas 7 na ng umaga, so umaga-aga nga pala tayo nagising ngayon. Meron pa kasi tayong pasok ng trabaho ng alas 8. So bago tayo kumain ng almusal, magpe-prepare lang ako ng baong ko. Ulam natin ngayon, yung natira nating sinigang na hipon. Bale, ito na rin yung babaunin ko mamaya. So pinapainit ko lang muna itong sabaw. Pipawan ako ng kanin. Tapos meron na lang akong kutsara dito guys, para may paggamitan tayo. Kanin, tapos ito yung sinigang natin. Bali dito ko na lang nilagay, kasi merong sabaw to. Dinamihan ko na rin ang sabaw para makahigop tayo. Tsaka ito, tubig. Lalagyan natin ng tubig. Naibaon natin. Okay po, kakain na tayo. At bago tayo kumain, magdadasal muna tayo. Siyempre maglalagay tayo ng Melano CC para sa mukha natin. At kailangan kasi natin to para hindi mag-dry ang balat natin. Medyo mahapdi kasi pagka hindi tayo naglalagay nito pag lalabas tayo ng bahay. Ayun, so okay na rin. I-ano lang natin to sa buong mukha natin para yan, para hydrated pa rin tong balat natin. Time check muna tayo, 7:35 na ng umaga. At papunta na rin ako ng company namin ngayon. So ito nga pala yung suot ko, naka-jumpa na ako, tapos naka-bonnet na. Dahil sa sobrang lamig na rin kasi dito ngayon. Weather check muna tayo, 6 degrees Celsius na po dito. At ganito talaga pag umaga, pag ganitong winter season. So bale, magbisikleta muna ako, papunta ng Kaisya. Total, malapit-lapit naman na yung company na papasukan ko. At babalitaan ko na lang kayo mamaya guys. Nandito na ako ngayon sa company namin. At magbibihis pa na ako bago tayo ulit bumaba dito para makapag-start tayo sa work natin. Yung pagbibisihan kasi namin, nasa 3rd floor pa eh. Kaya medyo pa tayo, medyo nakakapagod umakyat ng hagdan. So ayun, kakaot ko lang ng trabaho. Time check muna tayo, 5:35 na ng hapon. At naisip ko na rin na kumain sa labas ngayong hapunan dahil Biyernes na po at wala tayong pasok bukas. Pero nga pala akong kakainan na restaurant dito ngayon at gusto ko i-try ulit ito. Actually, ito na yung pangatlong beses na pupunta ako dito sa restaurant na to at malalaman nyo na lang kung saan. Dahil alam po natin na na tayong mga OFW ay namimiss yung ganitong pagkain. So isa na rin ako doon na namimiss ko ang mga pagkaing Pinoy syempre. At gusto ko kasi kumain ulit ng Filipino foods. Bale, papunta lang tayo ng train station para makasakay tayo ng train. So mag-elevator lang muna tayo pababa guys. Dahil malamig sa malamig sa labas. Grabe. Pati ako nagugutom na rin. Kasi hindi na rin ako kumain kaninang 3 PM. Kaya ang ginawa ko, nagkape na lang ako. Nandito na ako ngayon sa train station. Dadaan muna ako ng Amagasaki dahil meron na akong dadaanan dun sa tent. So bibili muna ako ng ticket papunta ng Amagasaki. At meron naman kasing ticket machine dito. Dito tayo sasakay sa platform 4. Papunta ito ng Kobe kasi dadaan naman ito ng Amagasaki. Ito nga pala yung next stop dito, 5:50 na. Bali meron pa tayong 10 minutes guys. Kasi sayang hindi natin naabutan yung train kanina. Kaya maghihintay lang ulit tayo ng kasunod. Nakarating na pala tayo dito ngayon sa Namba guys. At kanina nga pala dumaan ako ng Amagasaki. Pero lang kasi akong dinaanan doon saglit. Ayun nga, may mga Christmas lights na silang nakakabit dito.
At lahat po ng puno yan meron pong mga Christmas lights dahil ilang araw na lang po at magpapasko na. Ganito po sila pagka pag winter season na, tsaka magpapasko na rin. Dami niyo po makikita mga pailaw dyan, lalo na po sa bandang dulo. Ganda po talaga ng Christmas lights dito, di ba guys? At pati ako nagagandahan. Actually every year meron silang mga ganito, mga pailaw. Dito yan sa may Namba. So sabi ko po sa inyo kanina, pupunta tayo sa Philippine restaurant na meron dito sa Namba. Bale, pupuntahan natin siya ngayon para makakain naman po tayo ng Filipino foods. Dahil nga namimiss ko rin kasi kumain ng Pinoy foods. Makikita nyo po na buhay po ang Totoong Buri ng ganitong oras. At nakikita nyo na dami pang mga tao na namamasyal dito, lalong-lalo na po mga turista. At maganda naman po kasi ang view dito pag gabi. At lalong-lalo na po dyan, tignan nyo po yung view. Ang ganda. Time check muna tayo, 6:40 na ng gabi. Bale, pupuntahan na natin yung Philippine restaurant. So ayun, bale, konting lakad na lang tayo at makakarating na tayo sa Philippine restaurant kung saan tayo kakain ngayon. Okay guys, andito na tayo sa kakainan natin. Ang pangalan nga po ng restaurant na pupuntahan natin ay Philippine Dining and Bamboo. Sa 4th floor po tayo pupunta. Sasakay lang tayo ng elevator papunta ng 4th floor at doon na tayo kakain sa sa Philippine Dining and Bamboo. Actually, ito po yung pangatlong beses na pumunta ako dito. Kasi masasarap talaga yung mga pagkain nila doon, as in. At marami pa kayong pagpipilian. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung mga available na menu sa kanila ngayon. 4th floor tayo. Kunting akyat lang to guys. At ayun, dito na tayo sa Philippine Dining Bamboo. Pasok na tayo. So ito pa yung nasa loob nila. At ayun, nakapasok na tayo dito sa loob at ito yung mga available na menu nila ngayon. So meron din silang kaldereta, beef kare-kare, chicken pork, plain rice syempre. Tapos hindi rin mawawala ang paborito natin na crispy pata, tapos sinigang na baboy. Tapos dito naman meron silang mga chicharong bulaklak, daing na bangus at marami pa kayong pagpipilian. Habang naghihintay pala ako dito, selfie muna tayo ngayon. Dahil dito sa loob napakaganda talaga ng ambience. So di ko rin in-expect na makikita kami ni Sensei Marl dito. Isa rin siya sa pinapanood ko sa TikTok. Buti na lang bago sila umalis nakapagpa-picture pa ako sa kanya. So ito nga pala yung picture namin kanina bago sila umalis. And then shoutout din kay Sensei Marl. Salamat po sa pagpapapicture nyo. At dito rin sa Bamboo, hindi rin mawawala ang live concert sa kanila. Pwede rin po kayo mag-karaoke dito kung gusto nyo. Pero mas na-feel ko kasi ang live band ngayon. Anyways, dumating na itong order namin na sisig. Tapos nag-order rin ako ng mango juice. At nakakamiss talaga itong pagkain na to. And then after nun, dumating na rin itong sinigang na baboy. Bagong luto pa at mainit-init pa. Talagang kita nyo naman po yung baboy, napakalaki ng servings at talagang mabubusog kayo dito. Una kong tinikman itong sisig at unang kagat pa lang, talagang makikita mo na napakasarap talaga ng sisig nila dito. Talagang wala pa rin kupa sa mga pagkain nila dito, as in ang sasarap talaga sobra. Tapos tinikman ko na rin itong sinigang nila, talagang na-impress ako sa lasa. Kasi perfect na perfect ang sabaw ngayong taglamig at sakto pa yung asim tsaka bagong luto pa nung binigay sa amin ito. Syempre sa sobrang gutom ko talagang mapapakain ako nito ng marami. So approve ako dito. And then next naman na dumating itong crispy pata. Isa ito sa paborito kong pagkain. At sashiburi ako dito ngayon. Kita nyo naman po yung crispy pata na dito. Malaman. Tapos napaka pa yung balat Napaka crispy pa. Syempre una ko nang kinain itong balat. Nung unang kagat ko pa nga lang napaka crispy na. Tapos medyo napasa pa yung dila ko sa sobrang init. Grabe. So okay po, andito tayo kasama ang isa sa may-ari ng Philippine Restaurant Bamboo Osaka.
Yes, So po. first of all, hello po kuya. Hello, good evening. Pakilala naman po kayo. I'm Jose Alba Jr. of Davao City Wow, from the Davao. Philippines. Yes. Kuya, thank you po sa Thank you din. pag-welcome sa akin. Ikaw din. At nagsarap ng ang sarap ng crispy pata niyo. Yun yung Yes. nagustuhan kong na pagkain nila. Hope makabalik kayo. Opo, babalik pa talaga Babalik, ako. okay. Kasi yung sarap parang napapahilang pabalik dito ko. So, gano'n na po katagal ang business niyo dito? Yung Bamboo Osaka Philippine Restaurant, mag-18 years na tayo. Wow, tagal. So, gagawa tayo ng anniversary this coming December 13. Magtabi-holay tayo. This month. This month, yes. December 13, tabi-holay. Yeah. Ayan, so sa mga taga-Osaka po, punta po kayo dito sa Philippine Dining Bamboo Osaka. Bamboo Magkano po kuya ang inyong tabi hotel? Misen yan. Isang tao. 2,000 yen po. Isang tao yan. Tabi-holay po yan. Ilang oras po yan? Par wala na, hindi namin nilagay yung oras, pero depende na lang sa pakisamahan na lang. Giveaway na lang pag natapos, uwi ka na. Wala kami nilagay na oras actually. So, Babalik tayo dito. Sabi niya po, December 13. yes, Sabado po. Saturday. Anong oras po? Saturday, 1 p.m. 1 p.m. yung start hanggang 12 midnight. 12 midnight po. So, sa mga taga dito po, punta na po kayo dito kay Kuya Jose. And until 12 midnight po, tabi-holay po yun. December 13, Saturday, this month. Sabihin niyo po kung saan po yung location niyo dito. So located tayo dito sa Minami, malapit sa Shinsai Bashi, Soimoncho. The name of the building is 81 Building, 4th floor. Ayun po. 81 Building, yeah. 81 Building, 4th floor. Bamboo Osaka Philippine Restaurant po. Yes. Thank you po. Salamat, maraming Thank you, salamat. sir. Glad to meet you. Glad to see you again. Yes po. See you around po. Oh, see you again. Okay. So, punta na po kayo dito sa Philippine Dining Bamboo Osaka na makikita yan dito sa Osaka Minami 8 building. Ayun po. Bamboo Osaka Philippine Restaurant. Thank you so much. Okay, good. Okay, time check muna tayo. 10:30 na ng gabi. So, ay magpapa-shoutout nga pala ngayon. Isa-isay natin sila ng magpapa-shoutout ngayon. So, ito muna unahin natin. Shoutout po mula kay Jimmy and Claire Punsalang from Apalit, Pampanga. At maraming salamat po sa panonood ng aking vlogs. Ingat po kayo dyan. Next naman tayo, shoutout din kay Void Notes-97. Ayun po, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at sa suporta ninyo. And then, shoutout na rin po kay Naoto Namiki. Hello po. Maraming salamat po sa panonood ng aking vlogs at God bless you. Meron nga palang nagtanong dito. Ayun, may nagtanong. So, sasagutin natin yung katanungan nito. Mula kay user-ix2pd4os4m. Ayun, sabi niya. Sayang di ko inabutan pero at least nakita ko ulit ang nag-iisang creator na pogi. Hindi naman po, actually mas pogi pa nga po kayo sa akin. Sabi niya, real talk lang Lods, sa vlogs mo minsan parang kulang sa buhay. Monotone ka na halos parang AI na low battery. Pero dito sa live, grabe lumabas yung humor, yung kulit, parang ibang tao. Namihan mo rin yan sa vlogs bago kami tuluyang next video. At ayun, nakakatuwa talaga tong comment ni Sir. At sasagutin natin yan kung bakit parang monotone lang po yung pagbablog ko minsan. Pagpasensyaan nyo na rin po na ganoon din po yung pagbablog ko minsan. Dahil kadalasan po, lagi po talaga akong pagod galing sa trabaho. Tapos after nun, gagawa pa tayo ng mga vlogs para mapanood nyo po yung ginagawa ko dito about sa life in Japan. Pero ginagawa ko po talaga yung best ko para naman po mapasaya ko kayo lagi. Kaya yun po talaga yung reason kung bakit kulang ako sa energy dahil nga po dahil sa pagod din. Pero promise ko po yan na gagawin ko pa po yung makakaya ko para po ma-improve ko yung pagbablog ko dito. At hindi naman po talaga ako pogi, sir. Mas pogi pa nga po kayo kaysa sa akin eh. I'm just a good looking guy lang po. So, ayun lang po. Anyways, thank you po sa suporta ninyo, sir. At promise po yan, gagawin ko pa po yung makakaya ko. At kapag nakapag-recharge na ako, saka tayo magbablog ulit ng masigla at may buhay, di ba? At ayun lang naman po masasabi ko. Thankful pa din ako dahil hanggang ngayon, nandito pa rin kayo, nagsusuporta sa akin at nanonood pa rin ng mga vlogs ko. Hanggang dito muna tayo. At bago nga pala magtapos, huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang muna po tayo. Ingat po kayo and